Yo guys, welcome back. Nagbabalik. Ito nga palang After Shift Talks. So, guys, ano na nga yung magiging next topic natin? Yung sa investment. Investment sa anak. Okay. So guys, anong thoughts nyo or point of view nyo na payag ba kayo na maging investment ng magulang ang mga anak nila? No. So, sagutin ko muna. Oo, medyo controversial to. Pero para sa akin, Masakit din sa loob oo, masakit sa loob to. Pero para sa akin, dapat hindi. Pare. Hindi. Kasi, parang dun kung gagawin mong investment, tapos sasabihin mo, kasi ganito mangyari dyan, di ba? Sasabihin mo sa anak mo na, pinag-aral ka namin, tinaguyod ka namin, dapat suklian mo to ng ganito. Ganyan. Dun papasok yung stress, tas at the same time yung iba nade-depress pa, pare. Kasi nandun yung dapat makatulong muna ako sa magulang ko. Nawawala yung kaligayahan ng tao, pare. Nawawala yung kaligayahan ng bata na sasabihin mo sa kanya yun. Para sa akin hindi. Dapat ako bilang magulang ganito. Magbibigay ko lahat sa anak ko, pag-araling ko, igapang ko. Pero pag dumating na yung time na kaya niya nang tumay sa sarili niyang paa, doon papasok yung responsibilities niya bilang anak. Pero hindi ibig sabihin nun, isho-shoulder niya kaming mga parents niya. Gawin mo kung ano yung gusto mo, mag-provide ka para sa sarili mo, tulungan mo kami, it's your choice. Kaya ako, habang bata pa ako, habang nag-invest ako para sa anak ko, habang pinag-aaral ko siya, at the same time, nagsisave ako para sa sarili ko. Para yung future ko, hindi ko iasa sa anak ko. Yung future niya, siya nang bahala dun. Akong trabaho ko lang bilang magulang, i-guide siya sa future niya. 'Di ba? Parang ang pangit kasi nung nakapagtapos ka na ng college, hindi ka pa nagtatrabaho. Tulungan mo naman kami ng nanay mo. 'Di ba? Parang ang pangit nun na mapipressure yung bata sa iyo na kailangan kong mag-grind, kailangan kong mag-create ng game ko, ng shit ko, maghanap ng ganito, side hustle. Nasa kanila na yun. Kailangan mo lang ituro sa kanila kung paano kumita ng pera, dimiskarte sa buhay. Turuan lang sila ng tama. Pero yung issue-shoulder ka nila, dahil nga pinag-aral mo sila, para sa akin, hindi. Sa big no, pare. Para sa akin siguro, depende siguro sa sitwasyon. Sabagay. Kasi hindi naman lahat ng tayo pare-parehas ng situation. Para sa akin yung sa pagtulong sa magulang, siguro sa Pilipino, 'di ba, normal naman 'yun. For example na nga lang sa scenario na pinag-aral niya, tinaguyod niya ako ng magulang ko. Kunyari, si mama lang, mag-isa niya, even na kay papa. Siguro responsibilidad para sa akin natitake ko sa responsibilidad ko na magbalik din kahit papaano. Pero siguro hindi naman sa lahat ng bagay. Siguro pag nagka-asawa ako o nagka-pamilya na ako, hindi naman siguro lahat nung pa ako ngayon, binata na may bibigay ko lahat. Pero kasi alam mo yun, nakaka-pressure din yun. Talaga. Kung paano ka hanap ng ipoprovide mo sa family mo. Siguro sagutin mo yung mga bills. Kasi Pilipino nga tayo, di kailangan nating tumanaw ng utang na loob, di ba? Nakikita ko kasi sa ibang culture wala namang ganun. Wala. Pero sa atin nga, sa Pilipino, kailangan na talaga, para sa akin, kailangan ko ring tulungan yung mga tumulong sa akin. Like yung family ko. Yun lang yung sa akin kasi alam mo na si mama, napaka niyan sa amin. Yun, siguro pag nagkapamilya na ako, na sa akin, na lang, parang parang may boundaries na may limitation na yung pagbibigay mo. Pero syempre wala rin naman nang maaasahan yung, kunyari sa amin, wala naman nang ibang aasahan yung mama ko. Kundi kami lang magkakapatid, wala na rin siyang kinukuhanan, wala naman siyang pension, ganoon. You know what I mean? Wala na siyang iba pang pagkakitaan.
Kasi matanda na, ganun. Siyempre, parang ikaw sa anak, kailangan mo din siyang isipin. Kailangan mong tulungan. Yun lang yung sa akin. Yung own opinion ko lang sa ganyan. Pero kung sakaling magkaanak man ako, yun nga sa anak ko, kung isang magiging anak ko, hindi ko naman inaantay yung ganun, yung pagbabalik. Siguro, kung mapapanood niya to sa, yun, nandito lang naman sa internet yan, mapanood niya man to, hindi ko inaantay yung ganyan, yung kapalit na binibigay ko, hindi ko inaantay yung mga kapalit. Siguro nasa sayo kung tutulungan mo kami. Kasi meron ka na rin sariling pag-iisip ng mga panahon na to nung napapanood mo to. Yun lang, yung para sa akin lang, yun lang. So, one packet guys. Medyo madugo to eh. Medyo madugo to. Pero sangayon ako, wait lang guys, sangayon ako kay Boss Jervin. Nasa bata na lang din, nasa tao na lang din yung pagbabalik. Ang akin lang talaga, wag na lang sigurong pilitin, pare. Turuan na lang sila kung paano maging responsable, wag na lang din pilitin. Ako, minado ako, hindi rin ako gaano nakapag-provide sa magulang ko kasi nung binata ako, inom dito, gano'n, na-enjoy ko rin. Tapos na-realize ko lang din nung huli na, hindi na rin ako nakatulong eh. Late na. Wala na akong naipon. Hindi na ako nakapagkuhan. Yun lang. Oo, nagkapamilya na rin. So nagkaroon na rin ng limitations about sa financial, ganun. Pero yun, sa bills pare, yun nagagawa ko pa rin naman sa hanggang ngayon. Nakakapag-provide naman sa bills. Pero oo, kasi malaking tulong na rin yun. Lalo na't nag-iisa na lang din si mother ko. Pares tayo, nag-iisa na lang din si mother ko. Wala na rin siyang katuwang sa buhay. Kaya pero sa future na anak ko yun, kung mapanood mo sana to, yun na lang mapupulot mo sa akin. Basta gagabayan kita, pero in a good way. Pero ikaw nang bahala nun. Buhay mo na yan. Dito lang ako mag-guide. Gusto mo sabay tayo, jam tayo, ganun minsan. joke lang. Ang gaganda ng mga sinabi nyo. Tayo talagang makikita mo yung pagkakaiba nung kung paano mo tignan yung isang bagay no? Pero sa akin pare, kung gagawing investment ba? Sa akin tingin ko kung paano mo siya tignan ito point of view as magulang Sa akin talaga pare, investment talaga ang anak. Investment ko siya tingnan, pero hindi ko inaasahan na may babalik sa akin. Kasi syempre, bubuhusan mo yun ng oras, pera, panahon, pagmamahal, ibibigay mo sa kanya lahat Talagang investment ang tawag doon, di ba? Nag-i-invest ka sa kanya ng pwede mong maibigay, ng payo. Then at the same time, kung sakaling lalaki siya, hindi ako naghihintay ng kapalit. Halimbawa, matanda na ako, kung makakapagbigay siya sa akin ng di salamat anak, mahal na mahal kita, ganun. Kung mapapanood mo to pagtanda mo. Ang masama siguro is gagawin mong retirement plan. Yung anak mo. Oo, gagawin mo retirement plan. Yun ang hindi maganda. Siguro tingin ko parang depende pa rin sa sitwasyon pero sa tingin ko mas malaki yung part na nagkulang ka as magulang. 'Di ba? Na nagkulang ka. Kasi tingin ko dapat ang pagtanda na, ito sarili ko opinion, tingin ko ang pagtanda ng isang tao dapat pinaghahandaan talaga hindi sa mga anak mo iaasa. Pero syempre hindi mo maaalis yun na yun nga, wala ka na, minsan talaga yung buhay ay hindi pantay-pantay. Minsan nagkakaroon tayo ng mga shit na hindi mo talaga kayang paghandaan. Tulad nga yan, nagkakaroon tayo ng mga broken families, ganun, di ba? Imbis na mag-invest ka, magtabi ka para sa sarili mo, sa anak mo na lang. Doon naman papasok ko yung utang na loob naman ng anak. Na yun nga, kung makapagbigay ka, salamat sa'yo. Naalala mo pa rin ako. Ganun. Pero hindi ko siya iuobligahin. Hindi ko siya gagawin retirement plan para sa akin. Yun lang yung take ko naman. Yun lang para sa akin, mga pare. Seryoso to. Ang hirap kasi sagutin yan, pare. Talagang controversial. Controversial nga siya, pero hindi ko maalala pare kung sino Shoutout sa nagtanong nito. Mapaiyak mga kami dito Hindi naman, joke lang. Ang ganda nito. Masyadong lang. Masyadong mabigat lang yung masyadong seryoso. Yun nga. Tsaka pare, yung about sa gagawin mo retirement plan.
tsaka yung sa sitwasyon. Mag-explain lang din ako. Sa economy natin sa Pilipinas, pare, ganun at ganun din talaga yung nangyari kahit iwasan natin eh. Kasi hindi tayo kagaya ng sa ibang bansa. US, pare, meron sila doon senior. May pension, mabilis. Mabilis ang pension. Alaga sila ng gobyerno. Alaga. Dito kasi mamamatay ka na lang, kailangan mo pang pumirma, pipila ka pa. Utang ina, 'di ba, pre? Ganun kahirap dito. Tang ina, isipin mo, o oxygen ka na nga lang, kulang na lang makina magbumuhay sa'yo, pare. Pipila ka pa sa initan. Kailangan po magpa-Xerox, kailangan mo pa magdala ng ID. Dami requirements, puta ina, pero yung yung perang hinulog mo, halos kailangan magmalimos ka pa sa kanila eh, 'di ba? Sa'yo naman yun. Sa'yo naman 'yun. Dito nga lang nakita, pare, inuutang yung sariling pera eh. 'Di ba? 'Di ba? Kasi economy natin talaga, pare, hindi mo Kasi mo doon, inuutang mo yung sarili mong pera, sobrang dami pang proseso. Mauurat ka. Kukunin ko pa ba tong pera ko? Ako naman yung nag-ipon nito di ba? Wala, end of the day is, parang susunod ka na lang din talaga. Di ba? Tubo pa, pre, di ba? Yung tubo, sakit pa sa bulsa, putak ina talaga. Ewan ko ba? Kakaiba yung natin dito. Sa nasa economy din natin, tsaka yung sa paglaki ng bilihin talaga. Kahit gaano kalaki savings mo, as kung pinagplanuhan mo na pagtanda ako dapat ganitong pera meron ako, i-business ko, side hustle ko, ganon, gumawa ako ng kung anong pagkakalibangan, tindahan, sari-sari store. Putang ina, nung bata ka pa lang 20 pala asukal. Nung nakapag-save ka, pare, 50 pesos na. Wala na talaga. Inflation. Yung inflation rate. Napakabilis dito sa Pinas talaga. Gasolina nga dati, pare, di ba? Kano lang? 60? Dati pwede magpagas ng 20. Dati pwede magpagas ng 20, yung parang pamasahe mo lang. Ngayon, lang yan, pre? Alam mo sa alcohol? Pare. Ganun na lang eh. Umabot pa nga yata tayo 120 sa diesel. sa diesel. 140. Tapos sa gasolina 100. Laki ng tinaas. Kaya yun, based lang din sa sitwasyon, tsaka sa economy, pare, yung sa inflation rate na iba eh. Sa estado ng buhay din. Sa estado ng buhay. Oo nga, sa estado talaga ng buhay din nagkakatala. Kung mayaman ka naman, hindi mo, pero ito lang, pag mayaman ka is wala kang ganun, no. Siguro ang aasahan mo sa anak mo is yung kung paano ipapasa responsibility sa kanya. Kung paano mo yung generational wealth, pare. Yun, pare. Sa generational, yung sa mga mahihirap naman sa tulad natin, generational debt ba? Ipapasa sa'yo ng magulang mo yung utang. Sa mayaman papasa. Di ba sa movie, napapanood ko lang to pinapasa nila sa anak nila kung paano sila magiging leader doon sa bago nilang kumpanya. Sa mahirap naman, ipapasa nila kung paano mo babayaran yung utang nila. Di ba? Nakakatawa yung mga reality sa buhay no? Pag mayaman ka, di mo naman talaga kasi poproblemahin yun. Yung tutulungan, di ba? Mayaman ka na isipin na lang ng magulang mo sa'yo kung paano ka magiging maayos, kung paano mo anuhin yung pamilya mo, paano mo bubuhayin. Kasi meron ka na ng datong meron ka ng pera. May nagpapakilos na. Sa akin naman napapansin ko lang, pare. Kung sino pa yung tamaan sa pool, umiwas ulol. Nga mo na lang ni pare. Kung sino pa kasi yung may pera, pare, sila pa yung minsan mas paano ko ba sasabihin to in terms na parang tanga, ganun. Hindi naman sa tanga, kasi sila pa yung pare yung mas hindi sila yung natututo sa realidad. Kasi sa ating mahihirap, pare, yung responsibilities na ipapasa natin yan through situation ng buhay natin. Natututunan. Kaya yung mga alam mo yung mga rags to riches. Pare. 'Di ba? Mas siguro ang swerte ako, parang ang swerte ko rin kung ganun 'di ba? Mas dumaan ka sa hirap. Bago mo nakuha yung Ang ganda ang ganda ng kwento pag ganun. Kasi alam mo 'yon, napaka-importante. Kaya nagigets ko din yung ibang mayayaman kung bakit napakahigpit nila sa pera. Kasi 'di ba? Yun nga, ang hirap kitain ng pera. Kailangan nilang i-manage ng mabuti yung pera. Kaya dami rin problema ng mayaman. Kaya lang problema nila yung pera, sarap lang din problemahin doon, 'di ba? Good problems 'yon.
Yung sa rags to riches nga, pare alam niyo yung pinakamayaman na tao sa China ba yon? Hindi. Jack Ma, pare. Si Jack Ma. Nung sa interview niya, pre, denied pala siya lagi. Police. Yan, sa marami, napanood ko yun eh. Nag-reels lang naman siya, social media. Ngayon, dun ko na-realize mas wise siya. Kaya siya naging mayaman kasi mas wise siya kaysa dun sa mayayaman na. Alam mo yung gusto ko i-point dun. Ang kwan ko kasi is, kung ikaw pinanganak ka ng mayaman, hindi ka matututo sa realidad kaagad. Hanggat hindi ka pinupukpok. Pero yung nanggaling sa hirap, pag yan yumaman, iba yung experience niya tsaka yung takbo ng utak niya, pare. Di ba? Iba yung disiplina niya sa pera. Yun naman yung papasok sa atin na yung kumbaga mag-invest tayo sa mga anak natin kasi hindi nga natin kaya, di ba? Hindi natin kayang mabuhay mag-isa nang hindi tayo tinutulungan. Siyempre, marirealize din ng mga anak natin yun na habang tumatanda sila, hindi na natin kailangan pang explain na kailangan tulungan mo kami. Magkukusa na lang din sila, pre, kasi nakikita nila na walang-wala ka rin. Magkukusa na lang din sila talaga. Kusa na lang din sila magbibigay sa'yo. Kasi nga, zero balance na eh. Kahit naman anong plano mo dito sa economy natin, kahit anong plano mo, kasi ako lower class lang naman ako. Lower class. Oo, pare. Tayo isang kahit sa tukalan tayo, di ba? Survival mode pa tayo sa ngayon. Pero hindi naman tayo kampante doon, di ba? Gusto rin nating makaalis. Kahit ba one step ahead lang tayo or one step at a time, kailangan may progress tayo. Yun lang yung gusto natin. Pero habang ginagawa natin yun, pre, natututo na rin yung mga anak natin. Kaya nandun yung point na kung sumakses man tayo, sana lahat tayo sumakses. Nandun yung ganun natin sa pera. At the same time, hindi na natin kailangan turuan yung mga anak natin kasi nakikita na nila sa atin yung struggle ngayon pa lang. Di ba? Kaya going back doon sa topic na sa mentor, di ba, makikita niya sa'yo eh. Role sa father. Makikita niya na yung mga mali na nagawa mo. Maganda nga yan. Maganda nga yung kagaya sa pag-manage mo ng pera. Siguro, malaking importante sa magulang. Maipakita sa anak yung mga ganung bagay. So kaya sinasabi mo, pare, parang nagkakaroon na ng standards agad. May pamantayan na siya. Ay, pare, balikan ko lang yung sinasabi mo yung tungkol sa, sa mayaman. Oo. Pare, siguro, doon naman meron lang akong comment. Siguro, depende pa rin sa, depende rin pa rin sa nagpalaki doon sa, Meron kasing mayayaman din na, pre, na hindi nila ini-spoil yung mga anak nila. Tinuturuan nila. Oo. Meron, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng mga tropa ko dyan na mga rich talaga, pare. Tangina, sobrang rich, pero iba yung nila, parang kami lang, parang lang din eh. Parang normal lang din sila. Struggling din sila, hindi sila umaasa sa pera ng magulang nila, may hassle din sila. Pare, dumadaan din sila sa gawat. Pare. Na yung shoutout sa'yo, bossing, alam mo yun na ikaw yung tinutukoy ko, pare. Alam mo yan, pare, tagal natin magkasama. Iba din, pare, wise din siya talaga. O business, talagang hindi niya inaasahan yung pera ng magulang niya. Siguro magaling yung mentor talaga. Baka yung siguro nagsimula din sa magulang niya, sa haircut niya. 'Di ba yung sinasabi nila sa talk nila nila Frank, 'di ba yung haircut niya ganun? Siguro doon din sa pagiging mentor, napapulot nila yung mga ganung bagay. May mga nakikita rin kasi akong sobrang yaman, pero yung pagpapalaki nila sa anak nila, parang hindi nila pinaparamdam na mayaman ay. No, nagigets mo yung point ko? Yung pinapakita nila yung hirap. Para alam nung bata paano kunin yung money, 'di ba? Para ma-build din siya ganon. Ako kasi napansin ko lang na yung ibang mayaman ganon dahil na lang din sa balita, pare. Ang dami kasing nababalita, pare, na mga hambog na typical. Oo. Yung mga hambog na mayayaman na ang taas ng tingin sa mga bata pa yun, pare, na talagang yun, mga napanood nyo ba yun, mga nakabangga na, sila pa yung galit ay. Tayo na mo, gusto tawagin ko yung daddy ko, yung ganyan. Oo, sila yung mga spoiled brat talaga na hindi sila natuto sa realidad. Parang naging may tawag sa ganun yung tira mo sa magulong stress. Oo, dapat ganun, no? Dali mo dun sa kabilang block, pare, di ba?
Laglag mo doon para matuto siya mag-hustle. Pero kaya ko lang nasabi naman yung ibang mayaman is hindi. Experience mo rin siguro. Oo. Kasi may mga nakikita rin ako ganun, lalo na doon sa lugar namin dati. Sa city na napuntahan ko nung kinalakihan ko. Meron kasi talagang mga ganun. Hindi pa nga ganun kayaman pero entitled na yung bata. Hindi pa sila ganun kayaman ng pamilya niya. Ganun. Based on experience lang din. Sa generation ba yun? Oo, baka pumapasok sa generation natin is ano eh. Sa ng mga Gen Z. Ay, ano ba yung ngayon? Alpha? Generation Alpha. Oh, may ano pa ako eh, Gen Z ako eh. Gen Z ka? Sa Generation Alpha, ay parang sa amin yung sobrang bilis ng ano, yung ng mundo, yung fast pacing, fast pacing yung sa yan sa social media. Siguro, 'di ba, yung Generation Alpha, alam ko yung ang tawag sa kanila yung sa Tagalog, hindi ko na ano sa English eh. Sa Tagalog parang hindi sila mabubuhay nang walang cellphone. Parang walang social media. Siguro doon nagiging ano sila. Pero napakaswerte nila. Kung mapapanood nila yung mga tamang papanoodin, yung mapupulutan nila ng aral. Kasi mas matututo sila kung paano yung buhay sa ano. May mag-guide na, di ba? May swerte yung mga Generation Alpha talaga. Kasi meron na nga yan, internet. Pwede sila manood ng Bolt. Ay. Boko no pico, pare, mga ganun. Hindi na nila kailangan manood ng Bolt. Nasa TikTok na yun, pare. 'Di ba dati yung ano pa eh. Ngayon nasa TikTok na yun, pare. Nag-thirst trap na yun. Sa panahon ngayon, mag-open ka ng cellphone, makakapamboso ka na, pare. 'Di ba? Open na ngayon. Yun naman ang wala nun sa panahon natin, internet. Kasi nung bata ako nun, pare, masingit ko lang. Nung bata ako nun, pre, ang pangarap ko lang talaga, mag-super saiyan, pare. Oo, tapos babaril-baril ako gano'n, Reagan. Pang! Yung mga bata ngayon, yung ibang Gen Alpha, pare, mga Alpha, pare, pag ganun-ganun na ng tuwet, ganun na, Oo, di ba? Tapos magugulat ka, may mga scandalous video na rin ako makalat, bata pa lang, di ba? Open-minded sila ngayon, tsaka parang masyadong maaga para sa kanila yung mga ganong ano. Masyadong risky yung mga ano ngayon. Maganda yun parang nakikita ko maganda, mahilig sila mag-take ng risk lagi. Maganda rin. Wag lang yung masama. Sumubok ng sumubok. Wag lang sumubo, pare. Sorry. Beep. Beep, wag. Pero sa tingin ko, pare, pinakaswerte is yung generation natin. Oo. Tingin ko lang Men, kasi inabot mo yung parang parang dalawang panahon. Nasa Stone Age ka, tapos nasa modern age, pare. 'Di ba? Kasi iba rin ang takbo ng pare. Tingin ko dati is mga bata rin talaga tayong na-expose sa halimbawa, hindi ko na papahabay sa mga sexual na ganyan, 'di ba? Pare, wala lang internet noon. 'Di ba? Pero maraming mga kuya mo nagme-mentor sa'yo na tangina mo, ganito yung gawin mo, magkano, 'di ba? Wag mong iano. Di ba bata? 12 years old ka ba lang? Mas marami atang bata nun. Alam mo bakit? Kasi wala silang libangan. Tsaka matututo ka pa lang dati, pare, sa dyaryo. Tik-tik. Bulgar. Yun pa lang yung mga dati, doon ka pa lang matututo ng hinaplos ang perlas. Gagana, pare, di ba? Ngayon kasi sorry. Pero ngayon kasi, pare, open ka lang. TikTok. Boso. Makapamboso ka na. Di ba? Ngayon nagkakaroon na rin idea yung mga bata dun sa ganun, pre. Iba na yung pasok sa kanila. Tayo nung naturuan din tayo, ang problema lang talaga, wala pa nung internet. Hindi pa ganun ka, kailangan mo gamitin imagination. Kailangan mo gamitin imagination mo. Pipikit ka nun, tas iunat mo yung paa mo ganun. Kasi nasa abot kamay na lahat sa internet. Oo. Tayo na, CR mo, 1 hour ganun. Hindi, joke lang The silencer, pare, kung tawagin. The silencer. Titimplahin mo yung patak niya. Ganun nanog niya. Diba? May tama, bubuhos-buhos. Buhos. Gawain talaga, huli. Paano, pare, doon panahon natin, di ba, wala pang gripo. Poso pa lang. Paano yun?
Mosa pa lang nun, tapos nun wala pang pinto yung CR pre, kortina lang, di ba? Gawin mo nun. Mahirap nun. Oo. Hirap talaga yun, maring. Watay po. Oo. Pag may nakita ka ng paa, watay po, ganun na mo na, di ba? Naglalakad pa lang. Oo, may lalakad pa lang. May tayo po, ganun. Tama din si Boss Nico eh, no? From Stone Age to Modern. Nasubaybayan namin. Sa millennials. Millennials kasi kami. Ngayon, nakikita din namin kung paano din ka ka-open yung Gen Alpha. Pero marami din Gen Alpha pare na halimaw din mag-grind ng pera. Lalo na si Kangkong, Millennial. Ay, ano ba yun? Alpha ba si Josh? Hindi ata. Gen Z yun eh. Bata pa masyado. Oo. 18 years old, millionaire. Ano? Yung pansin ko lang sa mga bata ngayon. Ano rin sila. Masipag talaga sa hustle. Marami kasing mentor. Madami sila matututunan. Napanood niyo yung kalbong may tato sa ulo eh. Sino ba naman hindi ako namomotivate ako nun. Madaming bata ngayon na iba rin humasel. Malimaw din. Masipag. Madami ko nakikita. So, shoutout sa inyo. Papa Borden. Keep grinding. Oo. Nalulupit nyo. Marami akong tropa na ganun, mga bata dun sa amin. Nalulupit nyo. Tsaka yung iba nakikita ko pre, pag nag-grind sila pre, ganun yung gamit nila Ganun. Ay, iba na naman ba yun? Iba pala. Hindi, pero believe din ako sa mga nag-grind talagang, tatak-tak na ganun. Alam nyo, payo lang dun sa iba, kasi marami din naman pare nakikita ko lalo sa social media pare, yung mga mararahas na kabataan. 'Di ba? Ngayon, pare, pag tinignan yung EA mo, butasan mo na agad. Ganun yung mga mindset nila, pre. Mapusok na. Oo, mapusok sila, pre. Pag tinignan yung EA mo, gigripuhan na kaagad dyan, ganun. Mga napapanood ko, lalo na sa social media, kasi may balita, pre. Ganun naman sila. Wag naman sanang ganun. Kung gusto nyong, kung gigil na kayo, ibahay nyo na lang, ganun. Tapos wag mo nang palabasin kadena mo yung EA mo dun. Di ba? Ha? Oo, kaya magpalit ka, ganun. Hindi, pero doon sa mga nag-grind na mga bata dyan, keep grinding. Kasi kami nung panahon namin, ang pag-grind namin sa bukid. Ako, nung panahon ko, bukid lang, buhat, ganito, ganyan, bigat. Ngayon, meron ng side hustle, social media. Sobrang Dami. nasa social media lahat eh. Mag-post ka lang dyan ng titinda ka ng ganito, ganyan. Papa-order ka lang, marami ka na magiging pera. Ayun, dumaan din kasi ako sa ganun eh. Yung Buy and sell, pare. buy and sell. O kaya sa food. Leche plan, ganun, di ba? Basta kumita. Basta may pera. Basta wag lang illegal. Oo, wag Legal, guys. Lumaba tayo patas. Lumabang ka ng patas kasi illegal. na may konting illegal. Hindi kasi ito talaga sa totoo lang ang nakikita ko rin sa panahon natin. Noong panahon natin, pare, lahat ng gumagawa ng illegal hindi tumatanda. Bakit naman? Napapaaga, pre. Hindi, yung iba kasi talaga toot na talaga na siya. Ibang level lang. Ibang level na 'yun. Kaya pero may mga ganun pa rin kasing kabataan ngayon, pre. May mga nakikita nga ako doon nagwawala pag kinuha yung rugby nila, yung mga bata. Baka sa ibang Sa ibang lugar, pare. Pero dito lang sa Pilipinas. Grabe, gwawala siya. Yung bahay na gilid ng tulay. Ikaw kung lumaki ka na sa ganun, dapat pangarapin mo namang mapunta sa semento. Huwag lang doon sa may tulay, di ba? Pangarapin mo rin mahiga sa kutsyon. Ganun. Hindi, kaso sila pag nakamulatan kasi nila. Yun din, about sa mentor lang din to. Yun na yung nakita nila doon. Yun na lang din yung tinuro sa kanila. Yun nasa paligid nila. Oo, pare. Paikot-ikot na lang din yan. Kaya nakukulong sila doon sa ganung klaseng cycle ng buhay nila. Yung dagdagan ko lang yan. Siguro kaya siguro ganun yung parang mga user ba to yung sasama. Yun napapanood yung Mga napapanood nila. Siguro kasi iniisip siguro nila cool yun. Oo, pare. Cool yung high ka, ganun. Hindi siya cool. Pare ngayon nga, ito off topic na to, di ko alam. Pare ngayon nga makikita mo sa video po tayo na nagko-cocaine eh. Kama lang basta doing drugs pare, nagda-drugs na naka-video. So, may mga alpha ba yun? Basta mga mas bata sa generation natin yun eh. Basta hindi yun cool.
Hindi cool yun yung ano ka, mag ano ka, basta droga. Hindi, isa lang ang cool na gawin. Alam mo nyo na yun. Pero yung mga ano dyan, hindi yung cool. Ayun yung siraan yung buhay nyo dyan sa mga ano. Oo. Eh, kung mag-ano kayo, wag yun na video. Para hindi na kayo maka-impluensya ng mga kapwa nyo kabataan. Hindi yun maganda. Ay, yeah. Kung trip mo, sarilinin mo na lang, wag mo na lang i-post. Kasi ngayon sa social media talaga, doon na lang din natututo yung mga tao. Lalo na yung mga bata. Doon na lang sila natututo eh. Lalo na yun sa nagra-rugby nga, nakikita. Siyempre yung mga walang gumagawa niyan nga, nagra-rugby pa rin. Oo, meron. Marami pa rin pare diyan sa mga kabayanan ng ano, kamay nilaan kamo na lang. Dami diyan, pre. Tas Nag-improve na sila eh. hindi. Tas siyempre may kita nung mga yung ibang bata. Tangina, sikat to, naggaganito, gayahin ko. Ayun na. Yan. Lumaganap na. Normalize kasi yung sa kanila eh. Oo. Doon sila na ano, dapat kung ano yung trip mo, sarilinin mo na lang din, wag ka na may impluwensya ng ibang. Pero kung ang trip mo naman, pataas, good shit, ganon, business, grinding, hustling, doon ka mag-post. Nakikita mo ba yung ano, yung dito lang sa atin, yung bata nagtitinda ng lumpia ba yun? Oo, pare. Yun minsan dati nakaano siya, naglalakad lang, maliit pa talaga, bossing. Ganyan lang ata eh. Minsan nasa Andox. Oh, yun. Di ba? Tignan mo yung bata. Di ba, yung iba rugby siya, tangina na talagang grinding siya. Sobrang sipag niya. Iba yung gusto niya talaga, pera talaga, hindi yung sa sa rugby na yun. Para sa akin nga, mas cool patignan yung ganun kaysa doon sa mga gumagamit ng mga illegal drugs eh. Na pa-cool kid na magpo-post pa sa social media, ganun. Mantitrip, gano'n. Mantitrip, may mambabato, ganun. Merong mamamalo ng helmet. Oo. Para sa akin, mas cool pa yung mga nag-hustle na kagad, bata pa lang. Hindi na nahihiya. Iba nga may dalawang level, parang sa akin may dalawang level ng ano young star na. Yung humahaslin tsaka yung ano, panay pa cool. Sabayan mo ng ano, ng haslin. Wag puro cool. Cool. Oo, kupal na pagka ganun. Tsaka yung oo. Yung star na talaga. Talaga. Ako din gusto ko yun. Tsaka nakakabilib din sila no, nung isipin mo yun, kayang-kaya na ngayon social media na mag-post ka lang ng ganito, ganyan, benta mo. Ba't naman di nyo pa binibili yung gulong na binibenta mo sa social media? Hanggang ngayon. Tayo nag-do-notif na si Facebook sa akin, no? Is this item still available? Pare. Kaya nga eh. Inang yan. Ala na, tinanggal na yata pare. 2 buwan na nakapost yun, di pa rin binibili. Good ba? Makapal pa ba yung gulong, makapal? Hindi. Hindi, mali. Kwan pala yun. Mags, pare, Mags. Goods pa naman siya, may konting bakal pa, may kalawang. Ay, may konting kalawang. Oo. So, by the way guys, ito, may singit ko lang. Kung hindi tayo ito, off the topic lang to, magtatanong lang ako sa inyo ha. Ito, tanong pala to ni ano. Hindi ko maalala, pero shoutout na lang din sa'yo sa mga kasama ko kagabi. Si Leslie, si Angeline, si Orea, tsaka si Micaela. Si Michelle. May nakapagtanong kasi sa akin kagabi, kung hindi ka napasok sa BPO industry, anong trabaho or anong karir mo ngayon? Okay. Sinong gusto mauna sa inyo? Okay, next. Nasagot na ba natin to last week? Parang meron, no? Hindi, parang Ay, yung ano, yung previous hustle mo. yun lang. Pero yun, parang may ano. Kung hindi ako BPO, ano ang hustle ko ngayon? Tingin ko ano ba? Musician? Kasi nandun pa rin hanggang ngayon nandun pa rin ako sa ano na yun eh. Nandun pa rin ako sa field na yun, nandun pa rin ako sa industry na yun. Hindi ko siya pinababayaan din. Shoutout sa mga kagrupo ko dyan, sa Peace of Minds, sa GRA. Yung mga music namin maririnig nyo all music platforms like Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, YouTube. Andiyan kami, subaybayan nyo kami. Makikita nyo yung mga music video namin dyan. Yun nga, musician ako. Tsaka gustong gusto ko talaga din siya. Kumbaga, pare kung yun man magiging trabaho ko, puta, kahit na ano siguro mga
8 hours lang tulog ko. Tapos yung the rest is puro music na okay lang din sa akin. Parang hindi ako mapapagod. Sa totoo lang nga talaga ngayon, hindi ako napapagod pag mga tungkol sa music na ganyan. Kasi, passion mo talaga, pre. Oo. Saka lalo pag may konting pumapasok na pera talaga. Kumbaga doon na nagkakaroon na ng ano eh. Parang gumagana na, 'di ba? Yung dating ano mo lang, parang yun nga yun nga yung passion mo. Na di mo alam na ewan ko na ano mo, kung kikita talaga eh. Parang ginagawa mo lang yung gusto mo. Tapos ngayon may bonus pa, may sukli pa, 'di ba? Yung sa akin naman na siguro di ko rin alam eh. Kasi kaka-graduate ko lang eh. Pero marami akong previous na hassle. Siguro ipopursue ko yung pag-take ng CSE nun. Kasi nung during academy, yun yung time na Yung papel yung, na dala yung entry. yun yung time na magpa-file ako eh. So hindi ko tinuloy yun. Pumasok ako ng academy. Siguro yun, tapos bala ko maghanap ng maayos na trabaho. Pero di ko alam kung saan din ako mapapadpad. Pero yung mga side hustle ko, madami din. Like yung sa negosyo nga namin ng jowa ko, yung sa printing, siguro dun, kung wala ako, dun na lang kung wala ako sa BPO, siguro ipo-focus ko yun. So, pagpo-focusin ko talaga yun. Kasi, you know naman na maganda yung, sa akin, okay naman, nabubuhay naman niya kami. Nakakalabas naman kami yun. Kumikita. So, maganda siguro kung na-focus ko ng sobra namin. Gusto ko kasing palawakin yung makuha naming services eh. Hindi lang sa souvenir ganun. Baka sa mga pangarap ko sa tarpaulin yung mga ganun ay. Tapos yung sa damit. Printing. Oo. Siguro doon. Bago ako, kung di man lang ako nag sa BPO. Pero good pa rin na doon ako napunta parang sa training ground ko rin. Kung sakali man lang na bigyan tayo ng magandang opportunity pa. Ako, kung di ako BPO, mahirap sabihin. Kasi siguro kahit ano na lang di mapasukan kong trabaho. Kasi dito sa Pilipinas kasi pre, apakataas ng standards nila sa mga empleyado. Dapat high school, dapat college grad ka. Good pleasing na dapat. Kaka-graduate lang, dapat may experience. Kaka-graduate mo lang, dapat may experience ka. Pero kung, yun nga, back to the topic tayo, kung wala ako sa BPO industry, siguro kahit ano na lang din. Kung ano yung dumating sa akin na trabaho, gagawin ko kasi dami ko nang naging linya ng trabaho, pre. Ang dami na. Nag-fast food. Nag-lending. Hindi. Sa asawa ko, minamasay ko. Dati Ayun, fast food. Lending, delivery rider, construction worker, naging magsasaka. Di ba? Kahit saan ilagay. Kahit saan ako ilagay. Ina pare, sumut pa nga ako dati sa Kisame. Shoutout dyan sa dati kong trabaho sa Signal pare. Hindi naman, nag-install. Nag-install ng ng tawag doon? Ng internet. So ako sa dati pare, kala ko mabawag ako eh. Na kuryente yung betlog ko. Ay, pre. Hindi kasi. Oo, pare. Totoo, pre. Totoo. Anong nangyari niyan? Siyempre, ako yung baguhan, pre. Ay, ikaw papasubukan. Oo. Baguhan. Puta na, ako yung pinapasok sa Kisame. Ngayon, siyempre, yung unang... Meron pala doon pala sa mga bahay ng mayayaman pala, pre. Nandun na lahat ng nila. Minsan doon, sobrang init siguro, natututong yung mga orange na abang, pare, yung mga pang-istila. Parang natutong siya. Yung square na gano'n. Square ba yan? Oo, yung box. Ngayon, nagbutas. Ang tagal nung butas eh. Di ko alam, pinagtitripan nila ako. Talagang matagal lang talaga butasin yung Kisame na yun. Ngayon, nung nakuha ko na, syempre, hatakin ko siya dun sa kabila. Sa kabilang butas dun sa may satellite dish. Ngayon, tumatawid ako ngayon sa may syempre, kapit-kapit ka lang sa kahoy na ganyan. Basang-basa ako ng pawis. Pare, yung Kisame, Ganun yung tawid na yun. dapa pare, nakadapa ako nun. Oo, nakadapa ako nun. Kapit-kapit lang ako, gumagapang lang akong ganun. Yung Kisame talaga, maliit lang siya. Sakto lang yung tao. Oo, pare. Napakasigip. Nakadapa ako.
Tang ina. Nagulat sila ngayon, biglang may kumalampag dun sa may taas ng kisame. Oh, nag-ground ako. Ano, yung talagang nanigas ako pare. Buti walang tutulong. Oo, buti ka mo yung, 'di ba kasi bago yung kisame, 'di ba kisame? May kahoy. Nandito ako ngayon, tas ito yung bubong. Nandito ako diyan ako makakalakantay. Buti ka mo nung nakuryente ako, bumagsak ako dun sa kisame. Buti ka mo hindi na sila yung kisame. Old school pa yung bahay, no? Oo pare, matibay yung kisame niya, yung parang marmol. Kaya ang hirap butasin. Oo pre, yun din kala ko nun, baog na ako pre nung kwan yun. Hindi naman. Hindi, nakaisa na ako eh. Ano? 19? Oo, bata ako nagtrabaho. Oo. Hindi, nilabas ko kaagad after nun eh. Kasabihan nila pre. Pagbaba ko kasi, anong nangyari sa'yo? Ba't kumalampag doon sa... Nag-ground yung ano ko eh, kahong ganun. Ano, di mo masabi? Ha? Hindi, direct to the point pare. Nag-ground yung tooth ko eh, kahong ganun. Yung titi ko nag-ground, kahong ganun. Ay, tsakol mo eh, kasaking ganun. Toot pala. Kasi, alam mo na. Pagkakasabi, ano mo talaga? Oo. Turo naman nila ha. Sabi nila parang hindi ka mabog, labas mo yan. Sabi sa akin gano'n. Siyempre ako naman Pag-uwi mo o doon na din sa bahay na yun? Hindi, pag-uwi namin boarding pare. Sa gilid go. Ang ino. Oo. Nilabas ko, totoo. Yun. Kaya ang dami nga, sa karanasan lang din, sana naman, yung ibang industry dyan, makita rin nila experience, wag lang yung educational background. Kasi kung, oo pare. Kasi ako nga, kagaya ko, kung wala ako sa BPO industry, kung saan na lang din ako papadpad, kung saan ako dali ng pako, doon na lang ako papasok. Pero ito yung BPO industry na napakagandang opportunity to para sa akin. Oo, kasi marami akong natutunan. Marami akong experience na hanggang ngayon natututunan ko. Marami akong napulot na aral. 'Di ba? So, ayun. Sana hindi ko na maranasan pumasok ulit sa Kisame. Hindi, legit yun pre. Oo. Tapos dili-dili pa rin nun sahod namin kasi nga contractual lang kami. Delikado yun talaga. Dapat talaga yung may abang kaso kasi na yung bahay sinauna nga wala pa siyang pang-istilan ng mga wifi pare. Ground ako. Wala ko anong talaga bawg na ako eh. Hindi nakaisa na. Thanks God. Gusto ko na nga yung panisa ang bossing ko eh. Hindi, sa hirap ng buhay ngayon pre. Focus muna tayo sa isa tapos ipon. Dapat maging financial stable muna Hindi yung pagdating ng kasi ngayon yung sahod umiikot na lang din sa bills eh. Tsaka for everyday eh. Wala na titira para sa sarili natin eh. Ayun. May tanong ako, total nandiyan tayo sa mga anong trabaho mo. Pare kayo ba, ano ba ang dream job nyo? Halimbawa, pipiliin kayo. Ano sa tingin nyo? Blow job. Ay, hindi. Ako din. Dream job ko talaga pare maging pulis o kaya sundalo eh. Oo. Gusto ko yan. Kaso, ito sumalangit nawa. Alam niyo yung mga kasabihan ng matatanda pre. Bago sila malagutan ng hininga. Meron pangitain. Pangitain. Nagpulis daw ako pre tapos binaril daw ako dun sa harap ng gate namin. Eh sabi ko naman baka ko noon yung pulis patola kaya binaril ako. Siyempre yung papakatino ka naman. Pero hindi talaga natupad yun. Kasi nga financial problem din tsaka yan. Mahirap talaga. Kasi lower class lang din naman kami. Wala, hindi talaga. Kaya sana yun din talagang maging maayos din sa Philippines para edukasyon Dream job ko talaga pulis o kaya sundalo. Mag-serve din sa Pilipinas. Ganon. Yun. Kayo, ano bang Sa akin, simula ng bata ako talaga, pangarap ko talaga maging pulis. Oo, pulis din talaga. Siguro sa rin, nakikita ko rin sa mga tito-tito ko. Yun talaga yung pangarap, yung dream job ko talaga, yung makapagbigay ng serbisyo sa mga tao. Kaya lang, yun na, alam nyo na yun. Hindi din sa financial, ganun. So, dami rin naging nangyari. Saka, yung pangarap ko naman talaga ngayon na yung siguro yung maging nagkaroon ako ng sarili kong negosyo na kaya kong buhayin pati yung pamilya ko, yung magiging pamilya ko. Yun na lang yung ko ngayon kasi simula na nawala pangarap ko pa rin naman yun yung pagiging pulis talaga pero wala na, parang isinentabi na eh. Siguro kung doon na lang ako sa kung saan ako mabubuhay
Yun nga yung gusto ko talagang magkaroon talaga ng negosyo. Sana ibigay ni God yan. Yun lang. Ito, share ko lang sa inyo. Actually, dati nagkaroon ako ng dyan pare, pumasa ako sa exam. Ano exam? Hindi ko alam anong eskwelahan yung nagkuhan ng pulis dun sa Cabanatuan pare. Baka sa Orolyo. Orolyo. Pumasa na ako sa exam nung high school ako. Parang, oo na yung magkakaroon ka ng scholarship. Kaso dahil nga sa financial problem, mas pinili ko magtrabaho. Oo, din. Kaya hindi rin natupad yung pangarap ko na yun. Kasi nga yung mga miscellaneous fees din ay. Ano ba pare? Mabigat din yun. Lalo na yung mga Yun gusto ko lang sabihin to. Sa mga marami nakikita ko kasi yung alam mo yung tao na may potential talaga. Na niya ba yun? Tapos biglang nag-stop sa pag-aaral, 'di ba? Ang hirap, no? Nakakapanghinayang. Ikaw manghinayang. Meron akong kakilalang ganyan diyan. Shoutout sa iyo. Hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan mo. Kasi alam mo na yan. Nakita ko yung yung sipag mo. Hindi man kita nakasama dun sa pag-aaral mo dun. Nakita ko, nabasa ko. Yun, nag-share ka rin naman. Pero sa wag kang panghinaan ng loob. May dadating at dadating sa'yo, para sa'yo. Magiging successful ka din. Sipag lang, papabor din. Yun din. Sana nga may dumating din sa wag lang surpina pare. Okay lang sa akin may dumating na blessings. Joke lang ha. Oy, wala akong ginagawa masama. Kaso, Oo, kaso pare, yun masakit no? Tangina. May kakatok sa inyo, kala mo blessings na tangina. Sobre. Iba din yung Paanyaya ang puta. struggle kapag estudyante. Oo, talaga. Mabigat pre. Isipin mo yung tuition mo. Pero nung estudyante kasi ako pre, bulak-bulak ako talaga drop out nga ako, hindi ako lalang teacher ko. Nagpunta si mama nung PTA meeting. Sino to? Sino po si Ban? Sino? Ano ba yun? Estudyante ko ba yun? Legit. Paano ni Ermat to legit? Buti na lang talaga nagpakatino ko para graduate ng high school. Tapos bago ko graduate, yung tropa ko hindi pa paakyatin. Ninako ko itoga pare. Binigay ko sa kanya. Para umakyat din siya. Ngayon nung akyat na kami, doon na paiyak si Ermat sa akin. Pinara kami ng advisor ko, ayaw kami paakyatin. Kasi dinako ko itoga niya, hindi talaga siya paakyatin Doon ako tropa dati pare. Bugok talaga. Oo. solid ka rin naging tropa din talaga, no? Putang ina. Kasi mapahawa ka. Pati nakawin mo ba naman yung toga? Putang ina yan. Legit yun pre. Ano yun hapon before graduation? Kasi nga talagang mas malala sa akin. Hindi na talaga kinaya nung drop ako na yun. Ginawa ko ngayon, paalam ako sa advisor ko. Ako na po magsasara nito. Ako tutulong. Binola-bola ko pa. Ayun pala. Shoutout din doon sa may advisor ko na yun. Napakabait niya. Tinulungan niya kaming maka-graduate. Ginaid niya kami. Ma'am Sabat. Ma'am Emeline Sabat. Shoutout sa iyo ma'am. Napakabait mo. Kahit na gano'ng katigas yung ulo namin nung high school kami. Ginaid mo kami para maka-graduate. So yun. Nagulat na lang siya. Wala daw doon yung toga nung tropa ko. Tapos sa gulat siya, nakatoga na pre kinabukasan. Aakyat na. Pinara kami, yak si Airmats nun. Ala, di ka papakit Ano kasi ako dati pre, one call away friend ako kung anong sabihin mo sa akin. Sige, go lang ako. Ganun ako pare dati. Ay, pag-usapan niya natin yan. Ngayon na rin. One call away. Yan na yung last na. Ito na yung last natin. Sige. Ako kasi dati pre, Maganda yan isang tawag mo, pare samahan mo ako. Pag tinanong ko sa'yo kung saan, nakabihis na ako nun. Oo. Saan pre? Ganun. Tana kami. Ganun. Kahit na 0-0 ako nun, walang-wala ako, hindi ako nangingi sa tropa ko ng pangmerienda. Sige, sasamahan lang kita. Ganun. Pre, minsan pa nung gabi, ito share ko lang sana hindi magalit si Esme sa akin. Share ko lang. Nung bata kasi ako pre, mahilig ako magpuyat yung sa UFC nanonood. Dati kasi Channel 5 lang nga tayo, ganun meron. Tapos 12 to hanggang maga na yon. Nanonood ako ngayon. Ang cellphone ko pa nun, Nokia, yung hindi yung makunat na Nokia pare ay. 3315. Space Impact. Oo, yung may Space Impact pare. Tapos yung sinaunang TV kasi dati pre, siyempre naka-silent yung cellphone ko pag nanonood ako. Pag tinabi mo yun dun parang yung mga gano'n, yung stutter pare pag may nagte-text. Hindi nawawala. Puta ina, lumalaban si Leo Machide Tontuwa pa ako tingin ko Yo, labas ka, dali. Ika sa akin ng tropa ko. Hindi ko na pangangalanan to, tropa ko na to. Pero alam niya to. Kaya ganito ko na to. Yo, labas ka, dali. Bilisan mo. Ang dami niyang text sa akin, pre. Inan to, napaaway ata ka kung ganun.
Ganun ako ka ano eh. Tangina, tayo kagad ako, pinatay ko yung TV, takbo ko eh. Pagtingin ko, tangina, dalawa ang kasama. Nahanapan pala ako ng partner, pare. Oh, pare, hingal na hingal ako layo ng tinakbo ko. Doon pa sa may bakery pa. Hindi, legit. Toot! Sabi. Oo, pare. Wala naman eh, nakaraan na yan. Nakaraan, matagal na yung batang-bata pa ako nun eh. Hindi pa nga ako graduate ng high school nun, siguro mga second year high school. May kasama siyang EO. Ina mo, kala ko napaaway ka na kung ano na. Pare, may dala pa nga ako nun eh. Legit, talagang pag yung tropa talaga sa akin totoo, na napa-trouble, hindi ko talaga iniiwanan yun, pre. Ganun ako. One call away friend ako. Kung gulo man yan, kung may problema ka man, ganun, sasamahan kita kahit inom pa yan, ganun. Wag lang sa illegal. Kasi ano, ganun, ano ko eh, yung medyo iwas din ako dati sa ganun. Oh, ha? Ano? Madadaan naman sa pag-uusapan. Oo, matinong usapan naman yun eh. Basta maganda yung bigay mo sa akin. Joke lang. Ganun ako dati. Kahit sa gulo. Nangyari pa nga sa point na napilayan ako, ganun. Parang pilay itong braso ko. Oo. Kung anong sabihin sa akin ng tropa ko. Ganun. Hindi naman siya sinabi niya kumain ka tayo, kakain ka. Hindi, pero yung again sa trouble, ganyan. Maasama ako sa ganyan. Rest back ako. Ganun ako dati. Tsaka sa mga problema. Basta hindi financial, matutulungan ko naman sila. Hanggat sa kaya ko. Ganun ako dati, pare. Kayo ba? Ano ba kayo maging one? Ako dati naging one call away din ako. One call away friend ako. Pero yun nga, sa sobrang dami rin na nangyaring shit sa buhay. Parang nagkakaroon ka rin ng, alam mo yun, may iiwas at iiwas ka din. Kumbaga, mababago yung pagiging one call away mo. Kasi kwento ko lang. Dati kasi kahit anong oras mo ko tawagin, hindi hindi man maganda yung gagawin, maganda, andun ako. Andun yung presensya ko, alam. Kasama ako. Kasi parang mas na ako sa tropa eh. Mas lagi ako sa tropa. Eh hindi yung ayaw sa akin ng airmat ko. Yun, naging one call away din ako. Kahit anong gagawin, kung masama man o mabuti. Pero ngayon, syempre, alam naman na natin yun. Tumatanda din tayo. Ayaw natin mapahamak yung mga sarili natin. Natututo na rin tayo sa mga pagkakamali natin. Pero share ko, yung kaibigan ko yung tropa kong to, kahit talaga anong oras, bossing. Hanggang ngayon, ganun siya sa akin. Ako pa rin nangihingi ng pabor sa kanya. Minsan nahihiya ako eh. Hindi man lang siya makaano sa akin ng pabor. Pero ako palagi nag-aanap sa kanya ng pabor eh. Yung shoutout sa'yo, alam mo na yun, hindi ko na alam, baka magselos pa ibang tropa natin. Diba? Yun, dahil na anong oras na, men, pasama nga ako sa ganito, men, naplatan na ako, men, wala akong gas, puti nga ako, diba? Andun talaga siya, wait lang, antayin mo ako dyan. Ganun talaga. Kanyari, napaaway. Man, kailangan ko ng tulong dito, trouble Sige, antayin mo ako dyan, ganyan. Walang gas. Sige pre, antayin mo ako dyan. Ganun lang na maririnig mong salita sa kanya. Wala yung, na naman, natulog na ako. Walang ganun. Wala siyang wala. Sarap din talaga sa mga kaibigan mo. Kaya makisama din na maayos talaga. Suklian mo din. Ako wala pa akong panukli sa'yo, tol. Pasensya na, alam mo naman. Effort na time lang yung kaya kong bigay sa'yo. Parang pare-pares tayo pala naging one call away friend eh, no? Ganun din ako, pare. Dati one call away friend. Kahit ano pa yung ginagawa ko na yan. Minsan nga pare yung asawa ko na nagtatampo sa akin eh. Kasi nga pag may nagtawag sa akin, G ako, hindi ako pwedeng mawala dyan. Kaya lang pare, ito napapansin ko nung na pare, parang na yung time ko tawag dito, nawawalan ng value. Andyan lang naman yun tawagin mo yun kahit anong oras na, parang ganun. Parang ganun yung naramdaman ko na. Kaya nun, pero actually hanggang ngayon pare, one call away friend pa rin ako sa mga tamang tao. Sa mga tamang tao na lang ako one call away. Sa mga tropa ko dyan, alam nyo na yun. Basta nagsabi kayo sa akin, basta kayo yung tamang tao, andyan ako palagi. Hindi ako mawawala. Yun lang.
ako naging ganyan din. Oh, nakwento ko na pala kanina, no? Pero ito, i-open ko lang. Meron din ako dating one call away, friend. Ang laki ng pasasalamat ko sa kanya, pre. Shoutout sa'yo, pare. Hindi naman kita nakakamusta. Kilala mo kung sino ka, lagi kitang kasama dati. Kasi malayo siya ngayon eh. Wala siya dito sa bansa natin eh. Ano yun, pare? Sobrang one call away siya. Pera, financial. Pare, wala akong ganito, kailangan ko. Pare, wala akong motor, pahiram nga. Ganun, pare, ganun siya. Kaya naging ganun din ako sa kanya. Baga, yun nga, sabi mo sa tamang tao. Ngayon kasi hindi na ako one call away, friend, pare. Natuto na ako eh. Kasi yung dating isang tropa ko na tinuring ko na totoo, pares. Nung nagkagipitan, pre, sarili niya lang din niligtas niya, pare. Ganun. Ako yung bit-bit niya eh. Ako naman tong si... Doon ko na-realize, pare, na hindi pala sa lahat ng bagay dapat one call away ka rin. Yun nga, sa tamang tao nga. Rest back kami. Rest back kami. Ito, napasama na. Kaargabyaduhan na. Umuwi akong pilay. Oo, pare. Meron din siya, pre. Ang masakit nito, pre, nung dumating na kami dyan, barangay na, ganyan. Messi na. Ala, pare. Parang wala lang ako, eh. Oo, ko, pare, na set aside ako na pre, paano naman ako, pre, na ako, ganito, ganyan. Di, bibigyan na lang kita pang pagamot nga sa akin. Pare, na hurt feelings ko dun. Legit, kaya yun. Medyo lumaylo ko hanggang sa ngayon. Wala na. Trabaho, bahay, asawa, anak. Ganun na lang din ako, pare. Hindi na Pero hindi ko naman pinutol yung connection ko sa kanila. All goods naman. Nagtampo lang ako nun. Natuto din ako umiwas. Pero hanggang ngayon, tropa-tropa pa rin naman kami. Hindi lang talaga ako na gano'n na napapainom. Wala na ako sa mga jam. Hindi na ako nakakasama sa mga jamming ng mga tropa. Kasi nga yun, may responsibilities na rin ako. Tsaka, para sa akin kasi yung ganun na halos palagi, pare. Yun nga, yung nawawalan na ng value yung time mo na imbes nakapag-invest ka sa ganito, dapat meron kang plano is nawawala dahil nga, puro na lang kayo jamming, pasarap buhay ba, parang ganun. Hindi ko naman inaano, pero kasi magkakaiba din kasi talaga tayo ng estado ng buhay. Ako lower class ako. Talagang Kumbaga pare-pares naman tayong low eh. Ako pare eh. Mas mababa pa ako sa 4 eh. 3 na ako eh. Oo, pare. Tsaka talaga mas focus ko na lang muna ngayon mga pag-ipon. Para Saka meron naman ng kanya-kanyang responsibilidad tayo. Oo, tayo. Kaya yun, going back doon kay Nico, nun, marunong ka dapat yung sa tamang tao. Kaya marunong ka dapat kumapa. Hindi yung ng kaibigan. Marunong ka dapat talaga kumapa ng tao. 'Di ba pag yun nga yung sinasabi nga natin na one call away. Ikaw kung hindi mo naman sa ibang level ng pagkakaibigan yun, hindi ka naman pupunta agad eh. Pag casual friend. Pero kung yung tropa mo talaga na ito kung tamang tao talaga yun, nakapa mo na siya, lahat ng ginagawa mong bagay ipagsasantabi mo eh. Mapuntahan lang yun. Ako na ko to ngayon. Even na sobrang kahit sa trabaho eh. Pag break, pupuntahan kita. Ganun ako kapag tamang tao. Kaya dapat guys, marunong kayong kumapa. Alam nyo kung sino yung kakapain nyo. Alam nyo kung sino yung bibigyan nyo ng time, ng effort, ng presence nyo. Yun lang. Yeah. Pag kumapa ka kahit nakapikit, magkadikit din kapay mo, tropa mo yan. Yan, tagal. Pwede. Sige. Ibuod mo na yung mga napag-usapan natin. Ano ba dapat tandaan? So, kung nakaabot kayo dito sa video na to, lagi nyong tatandaan na nasa sa inyo yan kung paano nyo pakikinggan yung mga nasa paligid nyo. Paano mo i-absorb, pare? Kung paano mo dadalhin sa sarili mo yan. So, eto na nga. Mag-invest sa tamang tao. Tapos, wag laging puro oo. Para sa akin. So, closing words na tayo. So, what's up guys? Ito nga pala ang After Shift Talks. Kung nakabot kayo sa video na to, please like, comment nyo kung anong thoughts nyo sa mga naging topic namin. Tapos share nyo na rin tong video namin.
At once again, ako nga pala si Tito Banjo. Shoutout sa mga tropa ko dyan, Tokmols, sa Sculptural Brotherhood, at sa mga iba pang organisasyon dyan. Mabuhay kayong lahat. Yo, ito nga pala ang After Shift Podcast. Ako nga pala ulit si Alan Guzman, aka Mr. Malumanay. Shoutout sa Peace of Minds, shoutout sa Gra, shoutout sa Temple Street, shoutout mga karnal. Peace out. And sa'yo, back to you. Yo, ako Kuya Mubini. Shoutout sa Wild Dogs dyan, shoutout sa Fellas. Yun, shoutout sa mga taong lumalaban palagi. Sipagan nyo lang. Yeah. Peace out.